Yung Tagalog. Masarap. Masarap. Welcome back mga ka-adventure, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Ikalawang araw na po namin po mga bisita sa isla at may naka-unlock ng isdang pangarap niya. Kaya tara, samahan niyo po kami mga ka-adventure sa umatikabong action na naganap sa aming ikalawang araw. Let's go! At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging kasama sa mga bago pong adventure kagaya po nito. Ito pala ang naging warm-up live ng ating pong mga bisita nung ganap ng unang araw mga ka-adventure at sinamahan sila ni Kuya habang ako ay abala sa pag-edit ng mga videos. Tatlo sila, si Ori, si David at si Kuya, pero sa anahan ng konti ay nandyan din si Native Channel at eto, pinapakita niya na nga ni Ori na may pangulam na raw kami kasi nakahuli na siya. Mas mainam talaga mga ka-adventure na bago magsagawa ng pagdayo or malalim na paninitsid ay mag-warm up muna nang sa ganun ay maging handa yung katawan po natin sa gagawin nating activity kinabukasan. Kasi ako man po ay nag-warm up din kapag matagal akong hindi nakapamana at eto na nga, si Native Channel ay nandyan na rin sa unahan at may hila-hila na rin siyang lapo-lapo mga ka-adventure. Ang bangka pala ni Tangay Kulot ang gamit-gamit ni Native Channel mga ka-adventure kapag wala siyang dive sa isla, kapag meron ding lakad na pangangawil si Tangay Randy at si Andy na kanya pong kapatid. At eto nga, sa amin pong ikalawang araw ay maaga kaming gumising para antayin ang amin pong grupo at magtungo sa mas malayong spot na pupuntahan namin, yung Sabino, na kung saan napakarami po ng mga King Mac na nakuha dati nila Batang Spiro, Silent Hunter Bugoy at si Mamana Gray. Kasama rin si Native Channel at si Kuya. Pero habang sila ay abala sa pamamaan ng mga ka-adventure, abala din ako para busugin ang aking sarili kasi nagugutom ako. Sobra 20 ka buk, unya usaray mo nakuha. Pili ka rin sa dako, nakabog dako ayaw. Pingis ba Diego? Babaw ka na ikaw, kay layo naman akong ipagukuran. Ang dako, di na mabalik. Di kalit ang luto sa tubangan na ho, marami ka na. Gikan sa laong. One down. Ako na dito sa bangka. Nandito pa ako. Sila lang muna. Ayan mga adventure, we're so happy. So blessed, no? Na hindi pa man ako nakakababa. Nakakadalawang King Mac na. At take note. Naka-unlock na sa kay Randy mga adventure. Wow! Tara. Natin ang King Mac ni kay Randy. Aray ko. Hindi ko sog nasog? First time ka pa na mga adventure. Aray ko! Ikog. Gwapo ikog gunitan, ikog. Ikog pay, kilami ka ng ikog gunitan pay. Aray ko! Sakit kaye! Congrats! Paano nga rin sa mga adventure? Ka! At pagkatapos nga namin masecure ang isla ni Tangay Randy mga ka-adventure ay nagpasya na rin akong bumaba na kasi nagsisigawan sila. Ang dami raw talagang King Mac mga ka-adventure, pero nung pagpunta ko, ang labo ng tubig na kapag lumayo na yung isla, hindi ko na matanaw mga ka-adventure. At eto na nga, may dalawang King Mac sana tayong nakita, kaya lang hindi naman natin napana.
panibagong pagsisid mga ka-adventure, but this time try nating manambang sa ilalim at obserbahan ang visibility kasi sa taas ay okay pa naman, medyo kita siya, pero paglapag ko na po sa ilalim mga ka-adventure, nako, yun na nga, napakalabo na ng visibility na hindi mo na masyadong natatanaw kapag maisda sa di kalayuan ng konti. At ang nakakatakot pa niyan, baka biglang pating ang bumulaga sa atin. Maging ang araw mga ka-adventure, hindi ko masyadong tanaw, nasa 13 meters lang po ito, pero dahil nga malabo ang tubig, wala rin nag-attempt na mag-ambush, kaya pala silang lahat ay nasa ibabaw at nag-aabang lang na may dumaang kima. At sa pagkakataon naman ito mga ka-adventure, muli ako nakatanaw ng isda, isang barracuda naman at walang kasama. Sabi ni YouTube channel, napakarami pala nito kanina, hindi niya lang pinana kasi King Mac talaga ang target niya. Gawa ng medyo mura lang talaga ang presyo ng barracuda dito sa amin. Pero nung na-meet natin po yung gap, nakalabitan natin mga ka-adventure at ang ganda ng pagkakatama. At eto na namang muli, umiyak na naman yung ating reel. Halos dikit-dikit lang yung amin po mga distansya mga ka-adventure, pero kapag may mga dumadaang isda, hindi masyadong natatanaw ng mga kasamahan natin. Kaya pagkalaan din ng ilang minutong paninisid pa ay nagpasya kami na maghanap muna ng bangka para humingi ng suka dahil naiwanan ko yung suka namin mga ka-adventure. At magpiprepare kami ng aming puntang halian along the way habang papunta sa amin pong ikalawang spot na pupuntahan. Hindi na namin pupuntahan yung awas ng Linapakan kung saan tayo nakahuli ng malaking dugtutuna at malaking mamsa ni YouTube channel dahil matik, malabo nga dito sa mas malalim na area, lalo na doon kung saan nagmumula yung agos. Hinatid ko yung isda sa bangka mga ka-adventure at pagdating ko doon ay nandun pala si Ori, nagpapahinga kasi nilalapanan nila yung agos kanina, kaya pala napaka-active pa ng mga isda. Pero kalaunan unti-unti rin itong humina. At eto na nga mga ka-adventure, nagsisenyas na ako. Let's go, turn around, balik tayo sa bangka at lipat ng panibagong spot.
At pagbalik ni Kuya mga ka-adventure, nagulat kami. Nakahuli na naman siya mga ka-adventure at ito pala ang kanyang ikatlong King Mac sa araw pong ito. Sa native channel ay hindi pa nakakahuli. Ako ay Barracuda at si Tangay Randy. Isang King Mac na rin at along the way, eto na nga, nagkilaw na kami kasi nakahingi kami ng suka sa mga kakilala din naming bangka na mula pa rin sa isa ng kanito. Tesla. Gusto mga guys, pero kailangan nating makahuli ng ligtas at makauwi ng masarap. Shout out Josie Pagdon. Yung mga guys, pero tara mga adventure, let's go, let's go. Let's go mga ka-adventure, it's time to dive dito sa aming ikatlong spot. At sa Tres Reyes pala hindi ako bumaba dahil napakalabo na talaga ng husto ng tubig mga ka-adventure habang nag-high tide, kaya nagpasya kaming dumito muna sa likod ng kanipo kung saan nakakita sa native channel ng mga King Mac nung isang araw. Ang linaw dito sa may kaniko mga ka-adventure, pero sa mababaw lang. Paglampas po natin ng mga 15 meters, malabo na yung ilalim. Hindi namin alam kung bakit ganito yung sitwasyon ng dagat. Usually naman, itaas ang malabo, pero habang lumalalim ka ay lumilinaw. Pero this time ay baliktad at hindi namin mawari kung ano ang nangyayari. Pero ganun pa man, patuloy pa rin tayo. Let's go! Along the way habang ako ay lumalangoy ay eto mga ka-adventure, nakatagpo ako ng isang klase ng stingray mobula, yung maliit lang po kasi wala siyang puti sa likod. Kung may puti sa likod, yan po ay oceanic na kung saan lumalaki talaga ng husto. At eto na nga, King Mac na ang ating nakita mga ka-adventure. At may lap ng konti, pero nung kalaunan ng paghabol ko sa kanya, nag-slow down din ito hanggang sa namit natin yung gap. Kaya lang nakawala mga ka-adventure at ayan, pagtira natin may sumalubong pang King Mac sa atin dito sa ating right side. Move on tayo sa nakawalang tangigi mga ka-adventure. After kong magpuro ng aking reel at mag-ipon ng maraming hangin ay muli tayong nagsagawa ng paninisid at pananambang dito sa ilalim kasi may natatanaw akong mga ilang piraso ng mga sweet lips dito sa ilalim at tingnan natin kung mababawasan ba natin sila.
nawala yung mga sweet tips mga ka-adventure. Hindi ko alam kung saan pumunta. Kaya nagpatuloy ako sa paglalangoy at sa unahan ng konti may nakita akong malaking bato na nakahiwalay at dito ako muling nagsagawa ng paninisid kasi wala sila sa mababaw, matik. Nandito yon, kaya tara, hanapin natin. Kumpirmado mga ka-adventure, nandito nga sila at syempre dahan-dahan yung approach natin hanggang sa totally na-meet natin yung gap at nakapull tayo ng trigger. At pagka-secure ko ng isda mga ka-adventure, tinuhog ko lang sa carabiner, nilagay ko sa aking baybang at bumalik ako sa mas mababaw ng konti kung saan ako nag-ambush kanina. At eto, sinalubong tayo ng King Mac mga ka-adventure. Napakaamo, halos hindi gumagalaw at ang lapit niya masyado kaya na-spine shot natin yan. Wow! Sa sobrang amo mga ka-adventure, pwede nating i-aim na stone shot pero hindi na ako after sa ganong klase ng tira. Ang sa akin po ay sa pagitan talaga ng dalawang fin sa taas at sa baba kasi yung pinakamalaking parte ng katawan ng King Mac at mapataas man, mapababa ng konti, talagang secure at hindi makakawala kasi may mga buto pa yan sa gilid ng kanyang mga palikpik or fin. Kaya dyan ako lagi nag-aim kapag katitira ng King Mac. Secure na mga ka-adventure ating ikatlong isda sa araw na ito at unang King Mac. At pagtingin ko sa kanila mga ka-adventure ay nag-akyata na sila sa bangka pero pinuntahan nila ako nung pagtaas ko ng King Mac. Sayang ho sa nakabuhi. Sayang ho sa nakabuhi. Ha? Bait na kayo na bait. Oh. Nawa mga galit. Nawa mga galit. Da, wasa ulit yan na. Wasa ulit dire. Ano ba? Ha? Oh, tatanggalin ko sa. Dako pa ni. Pagtira mo ko na ko sa usa, pagtira na ko sa usa, ang usa na abot pod. Oh. Lagi. Sawa eh. Ha? Oh, tulo na na. At muli na naman nga silang bumaba mga ka-adventure dahil nga nakakuha tayo ng King Mac. At eto, nadaanan ko si Native Channel at sinusuyo namin yung area. At sabi ko sa kanya na nandito yung mga bait pero nagulat siya nung nag-opa tayo sa kanya. And let's go for another dive mga ka-adventure. Tara, samahan nyo ko. Manambang naman tayo and let's find out kung makakapana ba tayo.
Nasa 15 meters pala tayo na nambang mga ka-adventure at ayan nga napapansin natin na malabo na dun sa unahan at unti-unti itong umaangat sa mas mababaw na area dahil nga high tide at nadadala ito ng agos. Hindi pa tapos ang araw mga ka-adventure kaya let's go for another dive at dito tayo nakakuha ng ating ikalawang king mac sa araw pong ito. Saktong paggalapag ko sa ilalim at pagposisyon dito sa malaking bato mga ka-adventure, pagtingin ko sa right side, ayan may aninong unti-unting lumalapit sa atin at first time ko naka-experience ng ganitong moment mga ka-adventure dahil nga nakareel na tayo kaya sobrang unforgettable at napaka sobrang memorable ng pagkakataong ito and looking forward sa mas marami pang ganitong pagkakataong pagtira sa mga susunod pang adventure na gagawin natin. Kaya excited na ba kayo? Dahil ako, sobrang excited na. Huwag po kayong bibitaw. Samahan niyo po kami patuloy. Let's go! Ibis. Pagkatapos kong maset up ang aking pana mga ka-adventure ay nilagay ko ito sa bangka at pinuntahan ko si Ori. At tignan natin kung paano siya mangisda mga ka-adventure kasi walang problema sa kanila ang paninisid. Kaya nilang umabot ng more than 20 meters to 30. Ang mahirap lang, hindi pa sila masyadong sanay sa pagtingin sa paligid para maghunt ng isda. At lalo na kapag malabo, hindi na nila masyadong napapansin at hindi nila alam kung ano pa ang mga dapat pang gawin para makahuli ng mas malalaki at mas maraming isda. Isa rin pala sa factor na maaring nagdulot kung bakit hindi nakahuli ng malaki si Ori mga ka-adventure dahil 90 cm lang ang kanyang pong gamit na pana at once siyang tumira ng dugto tuna mga almost 10 kilos kaya lang hindi nakatagos yung kanya pong pana mga ka-adventure kaya sabi niya definitely babalik ako at mas mahaba, mas malaking pana na ang dala ko at matutulog tayo sa bangka at mag-explore tayo somewhere in Linapakan para sa mga isdang pinapangarap ko.
May mga ilang piraso na ring huli si Ori mga ka-adventure, hindi nga lang ganun kalalaki. Pero after few dives nung kinukuhanan ko siya ng video, sabi niya, "It's enough bro, kailangan na rin nating umuwi kasi manunood pa ako ng sunset," kasi sobrang talagang memorable sa kanya ang sunset mga ka-adventure. Yes, pala kita nga Randy, naka-unlock ng ano. Hinahayaan lang pala namin si Ori at si David mamana mga ka-adventure kasi fulfilling daw sa kanila kapag sila mismo ang nakahuli at naghanap ng isdang mapapana nila. Hindi namin daw sila kailangang bibihin at ituro kung ano mga isdang dapat panain. Naji gihab kay sudan naron. Dahil na pagkahaba, amo lang sa pikas. Ano na lang namin. Ato man sudan. Sudan naman sa dual tick. Wa matay sudan. Ato gali ni. Ang agi baligyan. Apa yun? Bigay mo kasi. Loko ah. Samboy! Sudah na nila kay. Sudah na nila. Andag ko gibuhian man. Siya oy. Andag ko na nabuhian na. Hala ka. Ako din dito ko ron. Rumpe. Gamay kayo. Gamay kayo. Pare yan. Pare, hindi na ngay pa kami ng mga pare. Oo, pare, mga makagaba man ang pare. Okay na. At dahil hindi siya kasama sa pagtuwang ng isda nung unang araw mga ka-adventure, nagpresenta ito si David na siya ang magtuwang kay chairman at dalahin yung isda doon sa amin pong pinapabentahan. Baliwala yun, ako kaya. Pagkatapos magtuwang ng isda, ligo naman sa balon mga ka-adventure, hindi sila pabebe kaya eto, kanya-kanya kami ng punta sa balon para maligo at magbanlaw ng mga kagamitang ginamit sa pamamana kasi yan lang naman talaga ang susi para sa long lasting na gamit, maintenance. Para sa kinilaw mo kaya. Loko ko may kinilaw sa gata. Kinilaw na tanigi.
At pagkatapos nga nilang magbanlaw mga ka-adventure ay agaran sila nagtungo dun sa may kanlurang bahagi po ng isla na kung saan natatanaw ang sunset at dito na nga sila sa may bato. Umupo at nagmuni-muni at ine-enjoy ang ganito pong moment dahil pagbalik po nila sa kanila back to reality na naman daw sila, and this is something amazing na kanila pong ine-enjoy talaga sa mga lugar na pinupuntahan nila dito sa Pilipinas. Si Ori po ay isa ring doktor kagaya ni David at nag-volunteer po si Ori sa Balabac para manggamot doon sa mga local area sa mga taong mga may karamdaman. Na-amaze si David mga ka-adventure dahil lumalapit yung mga bata every time na nakakita ng mga banyaga dito sa isla. At ito pala ang kinita namin mga ka-adventure sa 4 na pirasong tangigi na pinabenta namin. Yung isa po kasi ay inulam namin yung may bawas at yung isa naman po ay hinati ni Tangay Randy at Native Channel. Kasi nga dahil naka-unlock siya ng King Mac, dapat mag-ulam din siya ng King Mac. Para sa inihaw. Sobrang gustong-gusto ng mga bisita namin ng isda mga ka-adventure, lalo na yung kinilaw. 2 to 3 times a day kami nagkikilaw at kahit kami na mga ka-adventure, kilaw pa rin, pero this time, lalagyan natin ang gata ng nyug. Makain. Adventure, always the best part in every adventure, eating time. We have a cucumber salad with mango. And then kinilaw with coconut milk and fried King Mac and inihaw na King Mac. And later papaksiw si Pops and then lalagyan ng coconut powder, coconut milk. Let's go, tara. Kain. Kain. Be here? Oh, here? Here? Okay. Wow. It's a feast. Yeah, that's the biggest one we had. Okay. King Mac. King David. King Mac for King David, eh? Kain mga ka-adventure. Let's go. Have you tried King Mac grill before? No, only the kinalaw. So that's your first time, huh? Yeah. Want me to tell you how it is? In Tagalog. Masarap. Masarap. Yeah, taste it, man. It's really Wow, good. It's so really juicy. delicious. Yes. It's different from the Really other fish, and especially it's fresh. That's why it's really good. Really, really good. Kain, let's go. Magandang gabi mga ka-adventure. Ito na, samahan nyo kami sa aming hapunan. At saka ito, may kinilaw tayong King Mac na may kahalong gata. Siyempre may inihaw tayo. Inihaw na may King Mac. Yan. May pritong King Mac pa rin. Ito, sinigang na tulingan. Ito, may salad tayo. Ka-adventure. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming hapunan. Okay. Pwede yan sa mga. Sarap. Lamig ayo. Kinilaw na may gata. May kayo. And that's it. Napakasarap na pagkain. How's the food? Really good. Best thus far. Huwag pa kayo si Tia. Really good. Oh, look. There's no salad. Kinilaw almost empty. Yeah, more than half.
And then the ilak is also gone. Good? Masarap. Masarap. And it's even more masarap with that, right? After eating? This. Yes. Yay! Infinite. Sige mga adventure, thank you so much for again. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Tumatangkilik at tulang sa sumusuporta sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Maraming salamat and to God be the glory. And God bless us all. Let's go! At hanggang dito na po muna ang ating pong adventure mga ka-adventure, and we'll see you po sa ating pong susunod na paglaot at looking forward sa mas marami pang adventure kasama si Tangay Randy. Maraming salamat and to God be the glory. God bless us all. Let's go!